What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is August 9, 2025 and nandito tayo sa graph ng PSEI, very sideways. Hindi na ako mag-comment dito pero bagkus pagtuunan natin ng pansin yung nangyaring maliit na rebalancing sa index na. So, tingnan natin. Ayan, nandito tayo ngayon sa YouTube pero ini-screenshot ko na lang, no. So, Insider PH. Breaking news, DG Plus Interactive Corporation will join the Philippine Stock Exchange Index, no, on August 18, 2025. So August 18 pa siya, ano ba? Sa Monday, next Monday, no. So ngayon pala is August 9, 2025. And tingnan natin dito yung summary, no. So yun, nadagdag yung plus sa index, natanggal yung Bloom. And sa dividend yield, nadagdag yung Keeper, Pure Gold, natanggal yung Universal Robina Corporation and FCG. Sa midcap naman, AUB, Bloom. So ayun, bumaba pala yung Bloom, no, ng midcap. And OGP. Then natanggal na yung GMA, Petron nga ba to? Petron and Plus, na. Yung Plus naman na promote, nagpalit sila ng pwesto ng Bloom. Bale, switch lang talaga. And so on, no? So, ano ba yung tingin nyo dito, guys, sa balitang to, no? And marami akong nababasa, no, na hindi sila natutuwa dahil nag-invest sa gambling industry yung GSIS, no? Ano sa tingin nyo doon? Kasi kung ako tatanungin nyo, personal opinion ko lang naman, no? Para sa akin walang masama kasi 'di ba, business is just a business and GSIS is just also a business and Plus is also a business. Kumbaga, magi-invest ka sa business na pumapaldo, 'di ba? Maganda yung income. 'Di ba? No-brainer naman 'yun na pag-i-investan mo 'yon. Kasi ako personally, I don't care if gambling 'yan as long as kumikita tayo, magi-invest pa rin ako, na. Sabi dito, paldo si GSIS. so ayun, para sa akin naman kasi, tayo rin naman yung makikinabang nun, 'di ba? Yung mga sinusuportahan ng GSIS, yung mga government employee. Pag kumita yung GSIS, 'di ba? Mas marami pa rin silang matutulungan and mas gaganda yung benepisyo ng GSIS. And sabihin mo man hindi ako direct na involved sa GSIS dahil SSS yung sa akin, pero we have to look at the bigger picture dito, no. Pagka maganda yung naging benefits ng mga tao under GSIS, mas marami silang capability para gumastos, 'di ba? And pag nagte-trade yung mga tao, dun gumaganda yung economy natin, and that is what they need to see, no, yung bigger picture. Kabaliktaran dito sa nag-comment, sabi niya, ditch Filipino stock, buy American instead, no. Para sa akin, sige, sabihin mo ng buy American stock, pero sinong nakinabang nun? Halimbawa ikaw, sige, sabihin natin pumaldo ka, ikaw lang ang nakinabang nun, Pero kung Filipino stock yung pag-i-investan mo, yung pera na i-invest mo is magagamit ng company na pinag-investan mo para mapalago yung company nila. Pag napalago yung company nila, gaganda yung ikot ng economy ng bansa natin, no? So, parang win-win situation kung sa Filipino stock ka mag-i-invest. Para sa akin lang naman yan. Yun yung pananaw ko doon, no? We have to look on the bigger picture here. Pero again, ulitin ko, sa akin lang yan, no? Kayo pa rin ang bahala mag-desisyon. So, ayun, punta na tayo dun sa... may gusto pa pala akong ipakita sa inyo, no? Dito kay Your Rich Buddy. Natutuwa ako kasi dito sa pareho, kumbaga parang pareho talaga kami ng pananaw ni Rich Buddy. So, meron siyang pinost dito and ayan, sabi nung Grayson Christopher, the younger generation wants high risk, high reward trades. If you see crypto gaining 100% in a day, why settle for a stock that moves 3%? No,
Actually, may point naman siya eh. 'Di ba? Ay, nag-comment din pala si Kuya dyan. Pero yun sa atin muna, no? Actually, may point naman si Gaze pala. Gayson. Si Gayson Christopher, no? Pero, the thing is, mas madalas ka bang 100% in a day? Kasi according sa ChatGPT, no? Kayo na bahala magtanong kay ChatGPT kasi naitanong ko na ito sa kanya before. 90% of traders lose their money. No, ibig sabihin 10% lang ang profitable sa mga traders. Ngayon, kung hindi ikaw yung pinaka or wala ka sa top 10%, malamang sa malamang sunog ka rin. Honestly, hindi naman sa hini-hate ko yung mga day trader, no. Actually, madami akong kaibigan, katrabaho na day trader, pero ayun talaga yung pananaw ko, no. Siguro, sige, sabihin na nating maka 100% ka, no. Pero sa 10 trades mo, kung 90%, siyam doon lagas ka, and isa doon lang yung naka 100% ka. Nakikita niyo yung logic, di ba? Parang at the end of the day, talo ka pa rin. Pero again, hindi ko hini-hate yung day trader. Actually, there are times na I do day trading, na lalo na pagka merong isang stock na very volatile. Nung mga nakaraan yung plus, actually dinay trade ko yon, and nung mga nakaraan din yung top, dinay trade ko yon, no. And awa ng Diyos, nag-gain naman tayo, no. So dito na tayo kay Your Rate Buddy. So sabi niya, this is true even sa environment ko today. Pareho kami. A lot of our juniors today want easy money sa crypto trades. Same. Speculative meme coins and ang ini-investan, while some of my colleagues want easy money sa sugal. If they win big. If they lose a lot. Halos wala ako kakilala sa circle ko na nag-i-invest sa stocks. Pareho ko. No, actually, may mga nahihikayat na ako sa opisina namin, and kaya lang medyo wala silang kulang yung nila sa pag-invest, yung pera nila, no. Kailangan nilang i-stretch pa yung budget nila. And meron na akong mga ibang napagsabihan, no, na nag-invest talaga, and congrats dahil as far as I know, kumita na sila, no. At kahit pa paano hindi na negative yung investment nila. I think yan ang trend ngayon, yung palduhan ba, pero walang sustainability. True. Masasabi ko dito, cash flow is king, no. Dividend investing talaga, dahil tuloy-tuloy lang yung pagpasok ng pera sa'yo, no. You can never go wrong with dividend investing para sa akin lang. Tapos sabi niya, pero para sa akin, I'm going opposite of the crowd. Kapag naka double digit gain ako sa mga hawak kong stock, sobrang saya ko na. Pareho tayo, sir. Pero most of the time, single digit lang. Walang 100% return, pero ito naman yung kapalit. I can accumulate volume with confidence. I have time since passive lang yung approach, less stress, no. Totoo naman, I have more time to hustle and do side gigs while investing. That's the advantage. I think I had and I'm okay with it. So, ayun, dito, nagana na siya ng A-Rate at RCR daw. So, ayun. Sabi ni Kuya Jan, if 100% gain a day, edi multi-billionaire in a month. Ano kaya sabi ni Sir? Pero may if. Ayan, medyo sila. Kasi alam ko si Kuya Jan, more on, although meron siyang may mga long term siya, no. Pero ang alam ko is nagde-day trade din to si Kuya Jan. So ayun lang, no, balik na tayo dun sa ating update sa portfolio. No? Tingnan natin yung ating Excel file. So nandito na tayo sa ating Excel file, and nandito na tayo sa week number 94, which consists of August 4, 2025 hanggang August 8, 2025, which is kahapon. And money invested, 0, kasi bubunuin pa natin to. Hindi pa ako sumisweldo, pero dapat sumweldo na ako dahil bukas pa yung sweldo, linggo. That's sweldo na ako kahapon. Pero wala pa, since wala pa, hindi mo na natin minusan. You know what? Sige na, minusan na natin. Calculate. 7,500 minus 9,000. 18,500 na lang yun. Kumukunti na lang utang ko.
So, nasa na tayo? Save natin. Yan. And, dividend received, wala. Stocks that we bought Cebu Pacific, no? Para dun sa mga hindi nakakaalam, nag-declare na ng dividend ang SEB, no? So, magbibigay na sila ng dividend. Hindi ko alam kung itutuloy, pero para sa akin, dati talaga may SEB ako kasi gusto ko talaga mag-invest sa stock na to dahil more diversification nga, di ba? Pero, ayun, since wala siyang dividend before, hindi ako nag-invest sa kanya. Pero since ngayon, nagbibigay na siya ng dividend, well, sana magtuloy-tuloy kaya nag-umpisa na ako mag-invest, no? Kahit pa paano, naglagay na ako ng position sa kanya. So, stock that we sold, wala, and total market value is 435,482.81. Papakita ko lang guys, no, kasi sobrang nakaka-mind blown kasi. Tingnan nyo to. So, simula nung week number 81, hindi na tayo nag-cash in, no? Week number 81, wala nang cash in, zero. So, wala na tayong nilalabas na pera, no? So, yung mag-gain natin mula sa point na to is pure passive income, no? Ibig sabihin, wala tayong ginawa para makuha yon. So, tingnan lang natin. Sa market value tayo magbase, no? 435,482.81 yung market value natin ngayon. And please remember na hindi tayo nag-cash in, no? So, i-minus natin to dun sa market value natin nung week number 91, no? Which is minus 408,624.20. So, kumita tayo ng 26,858.61 nang wala tayong ginagawa. How crazy is that? What's that? Like 4 weeks? No? Grabe, nakaka-mind blown talaga. Nakakatuwa lang, no? Actually, sa ibang tao, isang buong month na sweldo na to, 'Di ba? Tayo nakuha lang natin nang wala tayong ginagawa. How crazy is that? 'Di ba? Tapos ayaw nyo pa mag-invest sa Philippine stock market? Come on. Then we have unrealized gain of 37,913.96. Total dividend receive is 19,952.1. Ito na po yung total dividend na na-receive natin sa loob na 94 weeks. 94 weeks or 1 year and 9 or 10 months. 9 to 10 months, mga ganon. And total gains is 114,897.81. Ito na yung gain natin, kabuuan ng gain natin. Sama na yung dividend, sama na yung unrealized gain, kasama na yung mga na-take profit natin. So, paano ko nakuha to? My market value minus lang dun sa total invested money ko, which is 320,585. Ito lang yung pera na ininvest ko sa stock market ever since, 320,000 and naging 435,000 na siya ngayon. Kumita na siya ng 114,897.81. Wala pa tayong 2 years, lagpas 100,000 yung kinita natin. Nakakatuwa lang. So, in terms of percentage, yung pera natin ay kumita na ng 35.84%, almost 36% pag ni-round off mo. How crazy is that? 'Di ba? Pag ikaw inofera ng investing firm or ng kaibigan mo na mag-invest sa business nila, sabihin nilang kikita ng 36,000, iisipin mo agad na scam yan. Pero sa stock market, hindi. Ayun, possible talaga siya. So punta na tayo dun sa comparison ng ating portfolio. So, huli tayong nag-update sa ating portfolio ay August 1, 2025 and yung latest, which is kahapon, is August 8, 2025. A-REIT mula 42 pesos naging 42.55, tumaas ng konti. ATI 27.2 naging 27 na lang, and Costco 6.93 naging taas ng Costco, naging 7.05. Citicorn mula 3.68 naging 3.65, bumaba ng konti. And SEB, bumili na tayo and negative pa tayo. And DMCI mula 10.24 naging 10.26, konting taas. Philinvest REIT is 3.5 naging 3.65, 3.5. Wala nagbago. And Globe mula
1,680 naging 1,720 kahit papano positive na yung Globe. GT Cap mula 620 naging 655, tumataas na ulit yung GT Cap. And Keeper mula 2.5 naging 2.6, tumas ng konti. LTG mula 13 naging 12.98, konting taas. Metrobank 72.7 naging 71 na lang. Mega World 1.97 naging 2.06, grabe, 1,000 na pala yung gain natin sa Mega World. Then plus nabenta ko na siya, kumita ko dyan ng 500 plus. And PPC mula 12.78 naging 12.98 na lang, grabe, patas ng patas yung PPC. And then RFM mula 4.15 naging 4.13 na lang. SEC 32.95 naging 32.4 na lang. And top mula 1.7 naging 1.76 na lang. So ayun lang para sa update na to. Maraming salamat. Kung di pa kayo nakasubscribe, please do subscribe, like na rin and comment na rin kung may katanungan kayo, and show appreciation. Please do comment. Thank you. And yun lang, maraming salamat. JP out.